Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya mula sa hinukay na Nazi remote bomb sa Vienna hanggang sa misteryosong bilog na tangke ng mga Nazi na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga eksperto, ay pag-uusapan natin ang 10 nakakakilabot na sasakyang pandigma na natagpuan mula sa ilalim ng lupa. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Nazi Remote Bomb. Isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa mga construction workers sa Vienna noong taong 2010. Habang sila'y nag-uukay sa ilalim ng syudad, bigla nilang natagpuan ang isang kakaibang sasakyan. Isang halos perpektong na preserbang Borgward 4. Hindi ito ordinaryong tangke, kundi isang remote-controlled demolition vehicle mula pa sa panahon ng World War II. May habang 11 talampakan at halos 8,800 libra ang bigat. Ang makinaryang ito ay dinisenyo ng mga Nazi upang magdala ng malalakas na pampasabog. Ibaba ito sa target at saka lalayo bago ang pagsabog. Ang teknolohiyang ito ay maituturing na sobrang advanced para sa panahon nito. Isa lamang ito sa 600 na nilikha ng Germany. Karamihan ay nawasak na sa gitna ng labanan. Kaya nang mabuhay itong muli mula sa ilalim ng lupa, umapaw ang saya at pagkagulat ng mga military historians. Ngayon, makikita na ito sa isang museo sa Vienna, isang paalala na ang kasaysayan ay may kakayahang magtago ng mga lihim sa pinakailalim ng mundo. Number 9. Resistance Secret Vehicle. Habang okupado ng Nazi ang France, isang tahimik ngunit mapangahas na operasyon ang isinagawa ng French Resistance. Gamit ang Lorraine 37L, isang maliit at maaasahang supply vehicle, lumikha sila ng paraan para ipagpatuloy ang laban. Hindi ito ginamit sa harapan ng labanan, kundi itinago, in-upgrade at ginawang sandata para sa kalayaan. Ang mga mekaniko at inhinyero, gamit ang mga lihim na workshop, ay patagong bumuo ng mga armored vehicle mula sa mga bahabi na kanilang isinilid sa dilim ng mga pabrika. Matapos ang liberasyon ng France, lumabas sa mga kalye ang mga Lorraine. Ngayon ay may mga nakakabit ng machine gun at mas makapal na armor. Hindi lamang ito sasakyang pandigma, ito'y simbolo ng tapang ng mga ordinaryong mamamayan na humarap sa isang malupit na pananakop. Sa kabila ng pagiging tahimik ng kanilang kilos, sumigaw ang mensahe ng paglaban sa bawat gulong na gumulong para sa kalayaan. Number 8. Tangke sa ilog. Sa tahimik na bayan ng Houffalize sa Belgium, isang kakaibang alaala ng digmaan ang natagpuan. Isang Panther tank na matagal nang nakalubog sa ilog. Ang pangyayaring ito ay nag-ugat pa noong winter ng 1944 sa kasagsagan ng Battle of the Bulge. Sa gitna ng matinding labanan, isang German Panther tank ang sinasabing nahulog o itinulak sa ilog at doon na ito nanatili, nakatago sa ilalim ng putik at agos ng panahon. Hindi ito basta-basta dahil tumitimbang ito ng halos 45 tonelada. Isang halimaw ng bakal na bigla na lamang nawala sa kasaysayan. Matapos ang digmaan, nagsimula ang mga lokal sa pagsisikap na iahon ito. At nang ito'y tuluyang maiahon, hindi na ito ibinalik sa labanan. Sa halip, iniwan ito sa gitna ng bayan bilang isang memoryal. Rusted, wasap, ngunit totoo. Isang alaala ng panahong dumaan ang digmaan sa kanilang lupa. Isang matinding paalala ng sakripisyo at pagkawasak at ng panibagong pag-asa. Number 7. Tangkeng nakatago sa bahay. Sino ang mag-aakala na sa isang tahimik na basement ng isang villa sa Germany ay may nakatago palang buong Panther tank? Noong 2015, nagulantang ang buong mundo nang madiskubre ng mga awtoridad sa Kiel, Germany ang isang Nazi-era Panther tank na itinago ng isang 84-year-old na lalaki sa kanyang sariling bahay. Hindi lang basta tangking panlaban ang kanyang iningatan. Kasama rin ito ang isang malaking anti-aircraft gun at iba pang kagamitang pandigma. Para itong museo ng World War II sa ilalim ng bahay.
Ang mas nakakabigla ayon sa mga kapitbahay, ginagamit pa raw ito noon ng matanda bilang pan-snowplow. Isipin mong pinapalinis mo ang kalsada gamit ang tangkeng ginamit sa digmaan. Nang malaman ito ng mga autoridad, agad na kumilos ang militar at mga eksperto upang tanggalin ito. Isang operasyon na tumagal ng 9 na oras at higit sa 20 sundalo ang kailangan. Sa kabila ng legal na sigalo, naging headline ito sa buong mundo. Isang patunay na kahit ang pinakakakaibang bahagi ng kasaysayan ay minsang nasa ilalim lang ng ating mga paa. Number 6. Sasakyang kayang lumangoy. Isang sasakyan na kayang tumakbo sa lupa at lumutang sa tubig. Parang imposible, pero ito mismo ang Schwimmwagen, ang pinaka-mass-produced amphibious car sa kasaysayan ng digmaan. Dinisenyo ng Porsche at Volkswagen noong 1942. Ang kakaibang sasakyang ito ay ginawa upang matulungan ang mga Nazi troops na makatawid sa mga ilog, lawa at maputik na kalsada. May retractable propeller, waterproof hull, at 4 na gulong na kayang harapin ang anumang terrain. Tunay itong revolusyonaryo para sa panahon nito. Mahigit 15,000 units ang ginawa, kaya hindi nakapagtatakang ilang piraso nito ay muling lumitaw matapos ang maraming dekada. Ang ilan ay nasa mga garaheng nakakandado, ang iba naman ay nasa ilalim ng ilog. Ang bawat paglitaw ng Schwimmwagen ay parang pagbukas ng time capsule, isang paalala na minsan ang digmaan ay nagtulak sa sangkatauhan upang mag-imbento ng kahangahangang teknolohiya para sa layuning makalaban, makaligtas at makatawid sa imposible. Number 5. Muling nabuhay na tank. Isang tanong ang bumalot sa mga eksperto sa Estonia. Paano nabuhay muli ang isang tangke matapos ang higit 6 na dekada sa ilalim ng putik? Ang sagot, T-34, isang Soviet-built tank na narekuber mula sa isang pasang bukirin na tinabunan na ng panahon. Ang tangke ay may dalang kakaibang kwento dahil may mga marka ito ng Nazi Germany. Patunay na ito'y nasakop at ginamit muli laban sa orihinal nitong lumikha. Ngunit ang mas nakakagulat, nang ito'y maiahon at malinis, gumana pa ang makina nito. Para itong isang metal na multo mula sa World War II na biglang bumangon sa katahimikan. Mula sa pagkakabaon sa lupa, muli itong umandar, umingay ang makina at nagbigay ng nakakakilabot ngunit kahangahangang paalala. Ang kasaysayan, gaano man kaluma, ay may kakayahang bumalik sa buhay at magkwento. Isa itong mekanikal na alaala ng pagkakabihag, pagsakop at pagbangon. Number 4. Nawalang prototype tank. Sa gitna ng Fort Benning, Georgia, isang tahimik ngunit napakahalagang piraso ng kasaysayan ang nakatayo. Ang Panther II, isang prototype tank na halos hindi umabot sa totoong digmaan. Dinisenyo ito upang higitan ang orihinal na Panther tank na may mas makapal na armor, mas malakas na firepower at mas matibay sa laban. Ngunit dahil sa mabilis na pag-ikot ng mga pangyayari sa huling bahagi ng World War II, hindi na ito tuluyang na-deploy sa battlefield. Ngunit isa sa mga chassis nito na may kasamang turret mula sa ibang Panther model ay nabawi ng US Forces bago matapos ang digmaan. Sa ngayon, ito'y makikita na sa National Armor and Cavalry Museum. Isang buhay na paalala ng mga planong hindi na ituloy at ng potensyal na makinaryang maaaring nagbago ng takbo ng kasaysayan. Isang sasakyang giyera na halos nading alamat, na yon ay muling naalala. Number 3. Kotseng inilibing sa bato. Isang quarry sa France ang naging huling himlayan ng 12 dosenang civilian cars mula sa panahon ng digmaan. Sa kagustuhang hindi maagaw ng Nazi forces ang kanilang mga sasakyan, minabuti ng mga lokal na itago ang mga ito sa loob ng isang abandonadong quarry. Mula sa mga maliit na kupe hanggang sa delivery vans, isa-isang ipinasok ang mga sasakyan sa dilim ng mga tunnel, iniwan at nakalimutan habang patuloy ang pag-ikot ng mundo. Pagkatapos ng 70 taon,
nadiskubre ng ilang explorers at historians ang matandang lungga. Ang mga sasakyan, kinakalawang, butas ang gulong, ngunit nakapwesto pa rin tulad ng iniwan ng may-ari, ay tila huminto ang oras. Isa itong nakapangingilabot, ngunit makapangyarihang paalala na sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, ang mga ordinaryong tao ay gumagawa ng di inaasahang hakbang upang protektahan ang mga bagay na mahalaga sa kanila. Number 2. Bulletproof kay Hitler. Ang Mercedes-Benz 770K ay hindi lang basta mamahaling sasakyan. Ito ay literal na sinakyan ni Adolf Hitler. Kilala rin bilang Grosser Mercedes. Ang makapangyarihang limusini na ito ay may habang higit 20 talampakan, may bulletproof glass at tumitimbang ng halos 10,000 libra. Noong malapit nang matapos ang World War II, nadiskubre ito ng mga tropang Amerikano sa isang riles malapit sa tirahan ni Hitler sa Berchtesgaden. Iniwan, ngunit halos buo pa rin. Hindi ito sinira o itinago. Ginamit pa nga ito ng US Army bilang staff car sa loob ng ilang taon bago ito naibenta sa auction at kalaunay napunta sa Canadian War Museum. Ngayon, nakalagay ito sa likod ng makapal na salamin, parang multo ng nakaraan. Isang tahimik ngunit malakas na paalala ng isang panahong binalot ng pang-aabuso, kapangyarihan at gyera. Isa itong sasakyang hindi lang gawa sa bakal, kundi gawa rin sa kasaysayan. Number 1. Misteryosong bilog na tank. Isang bilog, parang laruan, at halos mukhang hindi pangdigma. Yan ang Kugelpanzer, isa sa pinakakakaibang Nazi vehicles na natuklasan. Natagpuan ito ng Soviet forces noong World War II at simula noon ay nakadisplay na sa Kubinka Tank Museum sa Russia. May lapad itong halos 5 talampakan at gawa sa curved steel armor. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin tiyak na paliwanag kung para saan talaga ito ginawa. Ilan ang nagsasabi na ito ay ginawa para sa reconnaissance, cable laying, o psychological warfare. Ngunit dahil sobrang gaan nito, mga 1,800 pounds lang, at may maliit na makina, hindi pa rin malinaw kung paano ito gagamitin sa labanan. Marami ang naniniwala na bata isa itong prototype na hindi natuloy o isang sikretong proyekto na hindi umabot sa aktwal na operasyon. Isa lamang ang tiyak, ito'y isa sa mga pinaka nakakaintrigang imbensyon mula sa anino ng ikalawang digmaan.